Okay. Ang mangunguna po ngayon ay ang aming tanggapan, ang public affairs under ng Office of the Governor. Kami po ang mangunguna ngayon. Inaayahan natin yung ating mga, huwag po kayo sa likod ng sound system. Dito kayo sa bandang ulan ng sound system. Mga kasama, huwag po kayo dyan. Dito po kayo, hindi kayo makikita. Mga MC, dinig ba ako dyan? Makikita naman. Mga taga-public affairs. Kayo dyan, no? Dyan, no? Huwag kayo dyan sa likod ng sound system. Hindi na makuha kami ito, eh. Tayong magre-report ngayon. Araw natin to. Ayan. Pakikisuyo, huwag kayo magtago sa likod ng sound system. Lahat naman kasi pag nagre-report kayo, ay nakamukha na. Okay, muli po, magandang umaga. Katulad ng binanggit natin kanina, ito ay unang araw ng April 1 ngayon. At galing tayo sa ating Semana Santa, sa ating long weekend na ating celebrate o pinagdiwang ng nasagdaang linggo. At siguro yung lahat naman ay naka-recover na wala na tayong hindi na tayo, nakapagpahinga tayo ng mahaba. Okay, para po sa panimula, yung ating nakagawian na, kasama na ito sa ating umaga, tuwing Lunes, ang ating spiritual upliftment. Tawagin natin ang mangunguna si Pastor Abaro. Yun, tama ako ngayon. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa rin sa atin, isang pagbati din sa ating pong ama ng lalawigan ng Laguna, Governor Ramil L. Hernandez, at sa kanya pong may bahay, Gobernador Ruth Mariano Hernandez, at sa ating pong Provincial Administrator, Atty. Dulce Tribunal, sa lahat ng mga hepe at sa lahat po ng mga empleyado ng lalawigan ng Laguna. Magandang umaga po sa ating po lahat. Kumusta po ang ating bakasyon? Alam niyo po, ito yung napakagandang bakasyon sa ating buhay sapagkat yung pagbabakasyon natin ay nagdilay tayo, nagbulay-bulay tayo para sa ating mga sarili. Sapagkat ito ay Holy Week. Yung nakaraan ay ang pagdiriwang natin o pag-alaala o pagunitan natin sa kamatayan, paghihirap, kamatayan at muling magkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Napakaganda ho at ito ay isang magandang pag-alaala, pagunitan natin. Ito yung para sa akin, ito yung pinakamagandang bakasyon. Sapagkat pagdi ko na ang bawat isa ay nagtika o nanalangin man din, nag-pray o kung ano mang ginawa natin noong bakasyon natin, tayo ay nagbigay ng panahon para sa ating Diyos, para sa ating Panginoon. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay patungkol sa hangarin na nagpapabago ng lahat ng mga bagay. Nais kong basahin sa inyo ang sinasabi ng Philippians chapter 3, verse 8 to 11. Ito ang sabi. Yet indeed, I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Jesus Christ, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them rubbish, that I may gain Christ. Verse 9. And be found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which from God by faith, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being conformed to his death, if by any means I may attain the resurrection from the dead. That would be like to know. What would you like to know today? Ito ang sabi ni Apostle Paul. Alam niyo ho, sa buhay natin ito, maraming mga tao na kay-create. Feeling na the last gusto natin maunawan sa buhay natin. Maraming mga tao na nagdagay sila na malaman kung paano sila magiging masaya. Kaya nga ho, iba-ibang mga entertainment na ginagawa natin o nagkakapapahon tayo sa ibang klase ng mga entertainment since nanonood tayo niya.
At ginagawa natin ang lahat na magagawa natin para tayo ay maging masaya. Nag-pray tayo para sa ating malaman ang sarili nating mga kailangan, ang ating personal na values, ang ating mga sariling pinapangalagaan. Nais natin maunawaan din kung ano yung layunin ng ating buhay. Pero alam niyo ba, si Apostle Paul, ang sabi niya, pinakahangarin niya sa kanyang buhay, sabi ng verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection. Kahapon, pinagdiwang natin ang Resurrection Sunday, o sa ibang tawag ay Easter, o sa ibang iba, hindi nila tinatawag na Easter, kung anumang tawag nila. Pero kahapon ay pinagdiwang natin ang pagkabuhay ng maguli ng Panginoong Jesucristo. At kung tayo nagbubuhay-bulay, isipin natin ano ba talagang saysay ng pagkabuhay ng maguli ng Panginoon. Ano ba yung pinaka-mensahe ng para sa atin? Ang pinaka-mensahe para sa atin ay malaman natin ang pinakadakilang layo natin sa buhay. Sabi ni Pablo, that I may know Him, upang makilala ko siya. Anong ibig sabihin ni Apostol Paul? Nang sabihin niya, upang makilala ko siya. Una-una sa lahat, ninanais niya na makilala si Jesus bilang kanyang tagapagligtas. At dahil Apostol sa pagsulat na ito, namin niya na ang Panginoong Jesucristo doon sa daan ng Damasco. Noong panahon na yun, si Apostle Paul, iba pa yung pangalan niya, sa Saulo ng Tarsus, o Saul of Tarsus, siya ay against sa gospel ni Jesus Christ, and against din siya sa Panginoong Jesucristo. Pero during that time na ma-meet niya ang Panginoong Jesucristo doon sa road to Damascus, sabi ni Paul, Lord, what do you want me to do? Panginoon, ano ba ang gusto ko? Ano ba yung gusto niyo gawin ko? At ito yung naging driving force at the rest of sa buhay ng Apostle Paul. Panginoon, ano po ba ang gusto niyo gawin ko? Kung ito ang magiging driving force sa buhay po natin, na Panginoon, ano po ba ang gusto niyo gawin ko? Ang hangarin natin sa buhay natin, malaking baon niya ang ating tagapagligtas, kaya lang siya ay tagapagligtas. Kinakailangan natin tanggapin, papasukin ang Panginoon Jesucristo sa puso natin bilang ating Panginoon at tagapagligtas o bilang ating tagapagligtas. Sapagkat siya naman ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Kaya nga lagi natin naririnig, even sa mga mensahe, even sa mga homily, narito ang order ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. So, ang Panginoon Jesucristo na nararamdaman na kilala natin siya bilang ating tagapagligtas. Sumunod, sabi niya sa Paul, sa biggest purpose niya, guys, yung makilala si Jesus bilang ating Panginoon. At dito matutuhin natin na kung ang Panginoon ang kanyang Panginoon, wala siyang gagawin kundi ang pagbabago ng kanyang buhay. Sapagkat hangarin niya to know more about the person of the Lord Jesus Christ. Totoo ho na kilala ko kayo at kilala niyo ko. Pero hindi ko pa talaga kayo kilala. Nakakakamot ano? Ibig sabihin, maaaring kilala ko yung mga pangalan ninyo, pero unless na magkasama tayo, unless na magkapananawan tayo sa isa't isa, doon lamang tayo magkakakilanlan sa isa't isa. At ito yung ibig sabihin ng Apostol Pablo, upang makilala natin ang Panginoon Jesucristo na gusto, kinakailangan natin ng quiet and meditative times sa salita ng Diyos. Ito yung reason kung bakit karoon tayong spiritual upliftment na ganito. Na kung saan, even nagkalinig tayo ng mga Word of God noong Webes, Biyernes, Sabado at Linggo, napakainam para sa atin na sa unang araw ng Abril, unang linggo, ng first Monday of the week, of the month, ay mayroon tayong meditation ng Word of God, at ito'y napakahalaga para sa atin. At di mo nakilala ng Panginoong Diyos sa Panginoong Jesucristo ng ito. At bilang mga kasama sa moral development program, kami po ay pumunta sa mga opisina para ipahagi sa inyo kung sino ba talaga si Kristo na ating sinasamalatayanan. So, nagkaroon tayo ng sensitive spirit para marinig ang gentle voice ng Panginoon. Hindi ko alam kung paano nyo narinig sa inyong pagkaanan ang gentle voice ng Panginoon itong Biyernes, itong Sabado, at itong Linggo. Pero paano ng ating kaparaanan, sana o nawa magkaroon tayo ng sensitive spirit
para maunawaan natin ang gusto ipagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sumunod, magkaroon tayo ng isang prayer life na open and honest. Panginoon, ito ako. Nagkakamali ako, nagkakasala ako. Pero Panginoon, bagaman hindi ako perfecto, gusto kong ayusin ko yung buhay ko. At hindi natin kung ano yung gusto natin hingin sa Panginoon. At ito ay patakalan sa atin. At ang pinakamatindi sa lahat, itong ikaapat, kinakailangan tayo ng willingness na magbalag tayo. Hanggang hindi natin nakikilala si Jesus na ating tagapagligtas at ang ating Panginoon, hindi tayo mababago. At hanggang hindi rin tayo magiging willing na magbago tayo, walang mangyayari sa buhay po natin. Hindi tayo magpapagpumpay sa buhay na ito at hindi maayos ang buhay natin hanggang hindi tayo mababago. Kinakailangan magbago ang lahat. At ang pagbabago na ito ay magsisimula, una-una sa akin mismo. Sumunod sa bawat isang sa atin. At kapag nangyayari yan, yung pagbabago sa bawat isang sa atin, magiging maganda ang komunidad, magiging maganda yung pamilya, kapag nabago yung bawat isa sa pamilya, na magiging maganda yung komunidad, at magiging maganda rin ang kainahin ng simbahan. So, doon nagsisimula ang lahat sa ating mga sarili. Nararapat makilala natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Marami na tayo natutunan about the passion of the Lord Jesus Christ. Pero ito yung pinakamahalaga po sa lahat, na tayo po ay maging open sa ating Diyos. Panginoon, ito ako, alam ko po marami akong mga lupos, alam ko po marami akong mga pagkakamali, alam ko po marami akong pagkumulang. Panginoon, ano po yung gusto niyo gawin ko pa? Tulungan niyo po ako, O Diyos, patnubayan niyo po ako, at sa pamamagitan nito, maglilingkod ako sa inyo at sa aking gawa ng aking buong gusto. Maraming salamat po sa ating lahat at nawa magiging maganda ang ating pong Lunes, magiging maganda po ang ating pong ito, sapagkat nagsimula tayo kahapon. Ngayon, of course, pinaalala pa rin natin ang pagkabuhay na mamuli ng ating Panginoon. At nawa, ang bawat isa sa atin, so, God bless everyone. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Okay, maraming salamat, Pastor Ronald Avaro. Ayan. At muli kayong katulad ng kanina ang ating tanggapan, ang Public Affairs Office, under ng Office of the Governor, ang natasan po may araw na ito, na mamasigwa o manguna sa ating pang-umagang o pagkataas ng ating watawat. Ano po? At bago po yan, ay sulit pakilala ang may gaganap po sa mga bahagi sa ating flag ceremony ngayong umaga. Ang bakit hindi ka nag-pray, Pastor? Okay. Si Jacker Iranzo, ang district officer ng 3rd district, si Jack, ang-awit ng lupang ninilang. Kumadalapak naman tayo. Mag-awit ng lupang ninilang, Edward Saleh. Paano nang nakatakarang sa watawat ng tigit sa wali, si Denny Rice Guzman. Baka naman pwedeng yung tinawag ko ay please come forward, diyan kayo sa unahan para mabilis yung facing ng ating programa kasi meron pa tayong second part, yung pasasalamat, Lincoln Capioli Awards. Kaya dapat pagtawag na diyan kayo sa harapan. Toledo ng Lagunero, Kenneth Ragraho. Nasaan si Kenneth? Paano pala likod bayan kayo sa mga tao? Pag-awit ng Pilipinas sumahal, Gracelyn Obsequio, ang pagulat ng inyong publiko na po. Tayong nakasal dahil meron po mga official na talakad yung aming pituno sa 346. Actually, ito po ay kabuuan ng buong Laguna ng 1st to 4th district. Ano po? Kaya lang, mas pinabutin na po namin na ito na lang 3rd and 4th ang naandito dahil mas kailangan po yung mga municipal coordinator sa atin
doon po sa ating extension office sa Hektal. Kaya sila lang po yung masusulibre dito. At kasama din po natin yung aming nasa secretariat, yung nasa opisina sa ating office, at lahat sila, at saka yung aming mga district secretary. At syempre, yung pong nangangasiwa ngayon sa 1st and 2nd district, si Ma'am Hana Teresa Gomez. Ayan. Ayan, katabi nyo. Okay, tawagin na po natin ang pagbabahagi o gaganap sa Lahiya. Hello? Sunod-sunod na kayo. After mo, sunod-sunod na. Wala lang ako tatawagin para mabigay sa mga oras. Lapit na tayo. Sayang yung oras natin. Meron pang second part ng program. Good morning po, everyone, and let's bow our head and join me in this morning prayer. Lord, sa inyo po lahat namin binibigay ang aming lakas at ang aming pag-iisip sa bigyan po kami ng bukas na pag-iisip para sa umamin ito at sa darating pang mga araw para sa aming mga anak buwan, trabaho at pagkakita natin po ang aming mga pamilyang naiwan sa aming mga tahanan at sana po pagkakita po sila ng lakas para sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang lahat pong ito ay tinataas namin sa Panginoong pangalan ni Jesus. Amen. Our Father, Lord in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Give us a good and deliver us from evil. Amen. Para sa Lord, sige. Hindi ko lang kalakaway sa kaliwan dito kung sa awit ng lapang na. Bayan ang babagsak ang awit ng Pilipinas. Manunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasalisan na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayan ng mga Diyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Credo ng Lagunero. Ako ay taga-Laguna na sumusukang katagalahin ko sa tunay na makadiyos na Lagunero. Inaaralan na malaki ko ang mag-isang Lagunero. Itatatin ko ang mga adhikain ng aking kinaninuno. Hindi ko tatangkain lumisan ang pangalan ng Lagunero. Hindi ko ipagpapahis sa dayong kultura ang nakalulugod na kultura ang aking kinaislan. Ipagtatanggol ko ang likas na yaman ng aking lalawigan laban sa mapangwasak na gawi at asal. Sisikapin ko kung maging instrumento ng pagkakaisa
pag-uunawaan at pagmamahalan. Ang lahat ng ito'y gagawin ko hindi sa paghangad ng pansariling pakinabang, kundi upang maging magandang halimbawa at pamana sa susunod pang sanlilahing Lagunenyo. Pagtumpa ng lingkod bayan. Ako'y isang lingkod bayan, katungkulan ko ang maglingkod ng buong katapatan at kahusayan at makatulong sa katatagan at kaunlaran ng aking bayan. Sisikapin kong patuloy na maragdagan ang aking kaalaman, magiging bahagi ako ng kaayusan at kapayapaan sa pamahalaan. Susunod at tutulong ako sa pagpapatupad ng mga umiiral na batas at alituntunin na walang kinikilingan. Isasaalang-alang ko ang interes ng nakararami bago ako ang sarili kong kapakanan. Isusulong ko ang mga programang mag-aangat sa antas na kabuhayan ng mamamayan. Aktibo akong makikinabang sa mga dakilang layunin ng sarilipunan. Hindi ako magiging bahagi at isisiwalat ko ang anumang katwalayan na makakaabot sa aking kaalaman. Gagawin ko makakipakinabang ang bawat sandali sa lahat ng panahon. Sisikapin kong makatugon sa hamon ng lingkod bayan. Ang lahat ng ito para sa aking kapatid at sa ating bayan. Kasi nawa ako ng pagkakataon. Okay, magandang umaga. Pasensya na po. Ako na ako din po yung mag-uula. Ako na sa sarili ko. Okay. Bago mo magsimula, bago natin magitin yung mga proyekto, mga pagawain na naipatupad o naisagawa pa simula pa taong 2021 up to present. Nais ko muna tayo bigyan ng kaplaso na bagay, na malaman natin ano po talaga ang trabaho ng public affairs under ng Office of the Governor. Well, kung titingnan po natin, kami po yung assistant sa ating gobernador sa iba't ibang mga lakad na pinupuntahan at siyempre yung mga pangangailangan ng ating gobernador
kung saan sa pupunta dahil ang ating bayan ay may kanya-kanya mga municipal coordinators at barangay coordinators. So, sila po yung tagapag-unayan, lalo na pag po bumababa ang ating gobernador sa mga bayan, sila po yung naanod upang masisi at pamitin sa ating gobernador yung mga pangailangan ng ating mga natin tulungan sa pinansyal, kailangan matulungan sa DSWD, may mga sakit, may mga pasyente, so yung dapat kung hindi man tayo mismo ang nagpunta, tinutulungan natin kung ano yung mga dapat gawin, ano yung proseso. Ganun din po, yung mga namatayan, mga nasurugan, tayo rin po ang tagapag-ugnay para malaman ating mga barangay, yung kalalawigan, ano yung mga pwede nilang makuha ng benepisyo, makatulong mula po sa pamahalang palalawigan. At ganun din, lagi po din silang nandiyan po sa iba't ibang okasyon. Pagka po may mga kailangan dito, mga dokumento na kung saan ay para po yung ating mga kabarangay doon sa mga malalayong bayan ay hindi na po mamapasahe. Dahil isasapit po yung dokumento, alamin po ano yung kulang, ang ating pong mga municipal coordinators o ang aming pagkabalurin po ang gumagawa niyan para po matulungan natin yung ating pagkabayan na hindi na po mamasahe, hindi na po magkagastos at turuan sila kung ano po yung mga kailangan na i-accomplish para po yung mga nangihinga nila magiging man ay medical, financial, or educational assistance ay tayo na po ang gumaganap doon para maging mas madali doon sa ating mga kalalawigan yung proseso na matulungan po sila at maramdaman nila na nandiyan po ang pamahalang palalawigan. Yan po ay mandato sa atin ng ating gobernador na maramdaman ng ating kalalawigan yung pamahalang palalawigan na nandiyan nag-i-exist para po tulong at padali yung proseso ng pagkuha ng mga kayuda sa ating pamahalang palalawigan. At ganoon din, naandun po yung ating mga upal, yung AX, nabibigyan sa atin ng ating mga senador. Sila din po ang tumutulong. Kaya din po, ang laban din po ng public affairs, natuwa po yung iba't ibang mga departamento na kaugnay din po ng ganitong mga tulong ay kasama po kayo sa nagpuproseso at tumutulong doon sa ating mga kalalawigan. At ganoon din, yung aming tanggapan, yung may mga birthday na empleyado, yung mga birthday ng mga kapitan, unang bayan, yung mga public officials, sa aming din po tanggapan yun. Kung mapapansin nyo, halos siguro naman lahat, mag-ilan siguro na hindi ito alam, pero meron pong birthday cake na ibinibigay ang ating gobernador sa ating mga kawani na nagdiribang ng kanilang arawan. At ganoon din, yung ating mga public officials sa barangay, tayo din po ang sa ating din po sinasagawa yun. Tayo din po ang proseso para po pabati, magmamatili pong kulinggaran ang ating gobernador ang nagbibigay, pero siyempre, napakalagay na sila ay maalala sa kanilang napaka-special na araw. At bilang magpapatuloy na po sa maikli lang, ating pong talagang sinadya may sinig na magbigay daan sa ikalawang bahagi ng ating programa na ito. Yung first quarter na ito sa salamat yung Kapitolyo Awards. Kaya medyo kapapa yung program. Sa ating sinagawang programa, mga infrastructure, mga buildings, iba't iba sa mga proyekto sa barangay, meron po itong kabubuhan ng 512. Ito po ay simula first district sa ikapat na distrito from 2021 to present. Hindi namin po sinabi yung mga nagdaan, at siyempre kaya namin makuha yung buong oras at napakahaba nito, napakarami na po proyekto na isagawa ng ating babalikan pa. Yung po 512 ng asphalt, yung asphalt ng mga barangay road, provincial road, kung mapapansin nyo, concreting ng mga barangay provincial road, makikita nyo sa ating
lalo sa report makikita nyo, lahat po nakikita nyo na ginagawa dyan, provincial road, barangay road, yan po ay proyekto ng pamahalang panlalawigan. At syempre, yung ating mga building, construction, rehab, yung iba naman, ay pwede pang i-repair, i-sell, kasama din po yun. Yung municipal hall, o yung mga overcourt, mga barangay hall, yan po ay sa amin kung tanggapan kung pong engineering, at sila po, yung ating partner dyan, pagdating dyan. Sa amin po papasok yung request, and then kami rin kasama din ang pagbibisita, at tinutulungan din natin sa engineering office, sa Pangulo po ni Igor Mabro din po, na may turo sa kanila yung mga requirements. Meron yung mga kahiling ng requirements ito, para may sa katuparan yung mga proyekto. Yung mga katulang natin sa bawat barangay, mga construction, lalo na mga solar street lights, water system, at yung evacuation center. Yan po ay mula din po sa aming tanggapan. At syempre, nandiyan din po yung mga grants na pinabanggit natin. Ay ito po yung television. Ito po ay ginagamit sa mga eskwelahan, sa mga barangay. At siyempre yung hand pump, yung poso, kailangan kailangan ng ating kalalawigan, lalo na yung mga barangay na mahirap na tubig. Ito po yung kanilang source of battle nila doon sa kanilang kaya ito po ay isa sa mga pangunahin ng grants na binibigay ng pamahalaan kalalawigan at ng Office of the Governor. Fiberglass board, yung sa basketball, monoblock chairs, monoblock table, folding table, grass cutter, sound system, computer, filing cabinet, aircon, at printer. Naandyan din po yung mga tent. Makikita nyo, marami tayong tent sa mga barangay, particular ng mga toda. Makikita nyo sa mga kanto, yung iba't ibang samahan ng mga sakyan, toda, sa mga jeepney, makikita nyo yung tent. Ito yung malaking bagay dahil dito po, nagagamit kita kung mag-i-interview sa hero at umuulan. Yung GL5 at yung GL5 naman, minsan kasi hindi naman kailangan ng handbag, kailangan ay yung tubo lang, meron na sila. So, ibinibigay din natin. Ganun din naman minsan, meron ng tubo na nakabakon, GL5 na lang, o yung handbag na lang. Kasi papalitan at sila na. Yung office chair, office table, particular po yun sa mga barangay, sometimes sa mga NGO, nagbibigay input sa mga NGO, sa mga schools, ang ating mapalat pagdaliligan, ang po namin ng Pangulo's Office. And of course, yung uniform, ng mga NGO, ng mga barangay tanod, yung mga patrol, ang huli natin pinibigay, nung bago mag-eleksyon, mga ilang taon na nakalilipas, ay yung ating tricycle patrol, na up to now, ay talagang gamit na gamit yung ating mga barangay, dahil low maintenance, hindi masyado naman kayo nagagastos sa maintenance siya. Pag nasira, madaling po kayo available yung mga nagkakatili. So yun lang po, ang kabuutin ng aming report. Pasensya na po, hindi po na kasama ang hipin namin sa 3rd and 4th District. Nagkakaroon po, meron din kasi halagang event na kailangan namin siya. Kaya hindi po lang kasama. Hindi po, mula sa pagmakas, mula po sa kanyang gobernador, sa public office, magandang umaga po sa inyo lahat. Na isang natin paragin, yung kasunod na kaibahagi, siyempre, hindi po muna natin po ng ikala mo, di ba? Layang here. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Para sa ating mga lives. Grabe Marlon. Okay po. Muli po, isang magandang umaga sa inyong lahat. Today po, we will be having our regular
program for our retirees. Alam naman po natin ang ating pasasalamat din po Kapitolyo Awards ay ginagawa po natin upang ma-recognize natin to give our former employees and retired employees yung karampatang recognition na para sa kanila. Balang araw po tayo po ay darating din sa punto ito. So I would really want to request all of you to show your love, your appreciation for our retirees for a very well done na pagsaservisyo para sa hindi lamang po sa provincial capital, but the service that they have been giving. They have been giving to our constituents here in the province of Laguna. Can we do that? Pwede po ba? Medyo parang tayo medyo parang malalagay pa tayo. Shake na tayo ng kamay. Taas po tayo ng kamay. Come on, guys. May pagkakita tayo, kapatawa ko kay Eugene nito Okay? So, isang sigaw po para usap sa mga office retirees. Ayan na. So to start off, maybe call on our host for today. Para po isa-isahin po natin i-recognize ang ating mga retirees para sa quarter na ito. We have 16 retirees all in all, and we will be asking them to please come here para po sa ating programa. Also, we would like to call on our provincial administrator, Attorney Luis Regalan, to represent our governor in representing to our awardees. Our employees who have been deceased in those famous award po natin. Of course, they also deserve due recognition for the services they have rendered to our provincial government. Ayan, so ulit po maraming salamat na po, Ma'am Leah here, of course, our HRMO. Ay makapag-host. So may ito pala po sa ating first quarter salamat lingkod Kapitolyo 2024. Ayan, so may po tayo dala ko na sa ating pagkilala sa mga nagredirong kawani ng pamahalaan ng panlalawigan ng Laguna. But before that, let me share away a citation. Flag of recognition is awarded to the retiree in recognition of 33 years of service, in recognition of the service of the provincial government of Laguna, signed by our Governor, Honorable Ramil Laurel Hernandez. We are forever grateful for your insights, guidance, and inspirational contribution. Okay. So, tumungo tayo ngayon sa ating salamat lingkod Kapitolyo Awardee. Our first awardee is coming from Governor's Office, Executive Staff, 4 years in service. Ladies and gentlemen, Mr. Rodrigo Tabanco Basbas. Once again, thank you very much, Mr. Rodrigo Tabanco Basbas from Governor's Office, Executive Staff. Next is from Laguna University, 9 years in service. Let us all welcome Dr. Colegio Julio Gaston. And on behalf of Dr. Colegio Gaston, Dr. Alex Macayo Cecilio. Maraming salamat. And now, from Laguna Provincial Hospital, Jose P. Rizal Memorial District Hospital, 15 years in service, let us welcome Ms. Alicia Chavez Angeles. Muli po, maraming salamat po. At
Ngayon naman po, mula naman sa Laguna Provincial Hospital, San Pablo City District Hospital, 20 years in service. Let us all welcome Mr. Sai Abungan Gandanian. Maraming salamat po. At ngayon mula sa Provincial Planning, Development and Coordinator Office, 22 years in service. Enjoy to it on the other back. And in the back, we go on into the day, maraming salamat po. Mula naman sa Laguna Provincial Hospital, San Pablo City District Hospital, 23 years in service. Let us all welcome Mr. Luis Felicito Alimaro Prior. Thank you very much. Now, from Laguna Provincial Hospital, Jose Rizal Memorial District Hospital, 26 years in service. Let us all welcome Mr. Melchor Ovilio Ele. Maraming salamat po. Dahil sa Laguna Medical Center, 27 years in service. Let us all welcome Mr. Nelson Mendoza Alejandrino. And may po ay Mr. Melly and so forth. Maraming salamat po. Ang nagmula pa rin sa Laguna Medical Center, 30 years in service. Let's all welcome Dr. Ferdinand Alagona Gutierrez. And then we go on Ms. Lilibet Robledo. Maraming salamat. Sa orang di Indonesia, kerajaan yang diberikan. Maraming salamat po. Service. As all Mr. Balsi Lamara Abadir. Maraming salamat po. At ngayon naman mula sa Provincial Engineers Office, 43 years in service. Ladies and gentlemen, let us all welcome Mr. Danilo Gasriel Esreña. Maraming salamat at ngayon po ay dadaan na tayo sa ating mga pag-support. First time, dito lang kami from Governor's Office, Executive Staff, 9 years in service. Let us all welcome the representative of Mr. Laro Ayayona Manuel, Mr. Earl Aguirre Manuel.
maraming salamat po at nagmula naman sa Provincial Treasurer's Office, 20 years in service, isa pa din pong Customers Awards. Kilalanin natin ang representative ni Ms. Feliciano Pascasio Bagabagon, Ms. Tricia Lay Bagabagon. Maraming salamat po at nagmula naman sa Sangguniang Panlalawigan, 32 years in service. Isa pa rin Customer Service Awardee ang pagkulatin ang representative ni Ms. Vilma Abel, Ms. Rosalia Cortez. Okay, lahat of the waiting with the opportunity of course in our provincial administrator, Attorney Dulce Major Canal, ng ating HRM po na Okay po, muli, maraming salamat po and congratulations po sa lahat ng ating lingkod Kapitolyo Awardee. We salute every one of you. At ngayon naman, of course, once again, maraming salamat po sa ating mga panauhin ngayong umaga. At the same time, of course, once again, congratulations to all of you. Kami po ay talagang humahanga sa inyong tunay na dedikasyon at pagmamahal sa inyong mga trabaho. Isa po kayong mabuting ehemplo sa bawat kawani ng panlalawigan ng Laguna. Ngayon naman po, upang ibigay ang kanyang pakamakabulahang mensahe sa umagang ito, atin pong kilalanin at salubungin ng palakpakan ang ating napakasipag at napakasupportive na Provincial Administrator, Attorney Dulce H. Rebanal. Maraming salamat. Thank you very much. Magandang umaga sa inyo lahat. Good morning! Well, of course, pangalan po na ating Gobernador Ramil Laurel Hernandez, nais kong batiin ang ating mga department heads, unit heads, assistant department heads, and of course, my fellow employees, magandang umaga.
umaga sa inyong lahat. At syempre, sa lahat po ng ating mga retirees, magandang umaga sa inyong lahat. Good morning. Alam nyo, it is really with great pride and profound gratitude that we are gathered here today to celebrate and recognize ang ating mga esteemed employees of the provincial government na nag-retire, no, sa ating organization. Although nakakalungkot na they will leave us kasi retired na sila, pero alam nyo, gusto kong isahin ang mga pangalan nila. Si Sir Rod actually hindi pa na siya retired kasi colon siya. So he continues to be an employee of the provincial government. Si Dr. Gascon, our OIC University President. Si Alice Angeles ng JP. Alice, mamiwis kita pagpupunta ng JP. Paris din ni Leonie. Ng ating nutritionist. Siyempre si Sunny, abutan Bundalian. Marabek ng San Pablo, si Hospital sa Sunny. Si Joyce Barbara ng PPC, although wala siya ngayon, pero represents si JJ, pero ba? Si Luis Felicito Alimario Rion ng San Pablo. Si Machor Construction and Maintenance Man ng JP Rizal. Alerson sabi ko siya pala diba? Dami bang pala si Tita Raji. Short years service sa provincial engineering at syempre ito permanently iwan nila tayo si Gerardo Taytayon Manuel na rin-represent ng kanyang anak, si Cadover Almedina, si Sunny Bagabagon, nandiyan din yung anak ni Sunny, at si Vilma Abel. Ano nakakalungkot that they are giving us, pero ngayon parang really throughout the years, alam niyo yan na you have exemplified someone na talagang nakaka-inspire sa atin because of your professionalism, unwavering commitment, and yung passion nyo sa ginawa ninyo. Na-inspire kami sa inyong trabaho. No? Kaya alam nyo, yung professionalism, passion nyo, yung unwavering na province of Laguna. Kaya alam nyo, ano ba? Ang Laguna ngayon, number 1. Number 1 na tayo sa pag-aambag sa ekonomiya. 990 billion pesos. Number 1 ang Laguna. No? Sa pag-contribute sa gross domestic product ng buong Pilipinas. So, aren't you proud? Diba? Nakaka-proud na ikaw ay isang Lagunense. No? Dahil sa naiambag natin, not only the province of Laguna, but in the entire Philippines. Kayo, bawat isa sa inyo, no? As member of our organization, you have to be proud kasi membro ka ng provincial government of Laguna at naging parte ka para mapaunlad, para mag-contribute sa growth and progress ng Laguna. Alam niyo, mga retirees, your unwavering dedication, alam ko, has not only contributed to the growth and development of the province, but you have touched the lives of countless individuals within our community. Yan yung napaka-importante. No? Nahipo nyo ang buhay ng napakaraming individual dito sa province of Laguna. At yan ay isang malaking parte na ng inyong buhay. Diba? And we are really very thankful and grateful. So all of us, let us all join together in applauding. Palakpakan naman natin ang ating mga retirees. Maraming salamat sa inyo. We are really very appreciative and we are giving you sincere appreciation
for your unwavering commitment. And may you continue to inspire us with your exemplary dedication. Naiiwan kami dito sa provincial government, naiiwan ninyo kami, and may we continue to serve also as your inspiration para sa mga buhay pa na nangyayari sa inyo outside of the provincial government of Laguna. Maraming salamat sa inyo. At sa inyo naman, marami rin salamat. When I go here kanina, siyang motivation coming from Madre Teresa. Sabi niya, we may not be where we want to be right now. Hindi man tayo nandoon sa kung anong gusto natin ngayon. Wala man tayo lahat ang pangailangan natin sa ngayon. But we have our life. Meron tayong buhay. Diba? So we really have to be thankful that we have our life. So sabi niya, count your blessings, not your problems. Count your joys, not your tears. Count your smiles, not your sorrows. Count your friends and not your enemies. Pero sana wala tayong kaaway. No? Diba? Sana wala tayong kaaway every day. Kasi yun yung pinaka-importante. And I know that within yourselves, no? Lahat naman tayo magkakaiba. We may differ. Diba? Differ sa mga opinion. Nagkakaroon tayo ng disagreement with the parent heads. Mali may mga disagreement, but that disagreement is not personal. Hindi personal yan. Yan ay trabaho lang. Okay? And at the end of the day, magiging at alam mo na you will continue to be honest with your commitment. Every day. Okay? So sa inyong lahat, salamat. God bless you everyone. Thank you. Kalimutan ko pala ang mga taga-public affairs. Sorry. Sa pagkalig ko, maraming salamat sa actually yung message ko for everyone. Pero sa inyo, sa mga taga-public affairs, thank you very much. Kayo yung nasa forefront public service. Once again, our and once again, thank you very much to congratulations po sa ating mga awardee. At di po ay tatapos sa ating first quarter sa salamat ng Condomitorio 2024. God bless you all and happy all glory.